Hello po sa atin mga kasari. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Ang oras po ngayon ay 8:30 ng gabi. So ngayon lang ako nakapag video kasi kanina nagluluto, nag-prepare ng hapunan, kaya wala pang time. Ngayon kakatapos lang namin kumain. Kaya ngayon muna ako makikipagkwentuhan sa inyo. Ngayon po, yung ikukwento ko po sa inyo ay yung update sa presyo ng itlog. Ito ba ay good or bad news? So, mga kasari, kaninang hapon po, mga 4:30 ng hapon, merong naglako dito sa amin. Tapos, ngayon, nung last week din, yun din yung kinuhanan ko ng itlog. 2 tray yung kinuha ko sa kanya na itlog. Tapos, bumalik ulit siya ngayon, kaya kumuha ako. Pero 1 tray na lang yung kinuha ko kasi may natira pa namang 1 tray. Kaso nga lang, mga kasari, yung itlog na large ay 240 na yung tray niya. Tapos, yung medium, 235. Pero last week, yung large ay 235 lang yun. Ngayon, nagiging medium na yung 235 mga kasari. So, diba, nagdagdag din siya ng 5 pesos din yung dinagdag niya pataas ng pataas yung presyo ng itlog ngayon. Nung last week kasi, yung large na yun, ang inano ko is, binenta ko yun ng 9 pesos. Ngayon, pagtingin ko sa large at saka medium, halos pare-parehas lang naman ng ng size mga kasari. May yung konting diferensya lang talaga siya. Pero syempre, ang iniisip ko kasi, kung yun yung kukunin ko, baka magtaka yung mga customer, baka anong isipin nila, na bakit ganito, maliit na to, parang lumiit konti, ganun pa rin yung presyo. Kaya ang kinuha ko mga kasari, init ako, nagkamay sa nung ininit. Pila din naman. 8. Oh, suklaan mo, dos. Mga kasari, pasensya na kasi may bumili dito, tapos yung bata dito sa amin sumigaw-sigaw din kasi tinatawag ng mama niya, pinapainit ng mainit na tubig. So tuloy na natin mga kasari. Nung last week kasi mga kasari, yung 235 na large yung kinuha ko, 9 pesos po yung binibenta ko noon. Pero ngayon na yung large ay naging 240 na, kaya ang inano ko, yun pa, ganun pa rin yung benta ko. Kahit na mabawasan na yung tutubuin, para naman, masatisfied pa rin yung customer. Kahit na parang mabawasan na lang yung tubo natin, ganun talaga, sacrifice na lang para din, maging masaya din naman yung customer, diba? Kasi, nung dati din naman, di ko rin alam kung paano ginawa ng mga ibang mga nagnegosyo dati, yung nagtitinda, kung magkano yung tinutubo nila, hindi ko rin alam. Pero, nung ako yung isa akong customer dati, ang tinitingnan ko nun, yung quality ng produkto, yung presyo niya, syempre yung presyo, diba? Dapat, yung kaya lang din sa bulsa natin. Kasi nga, budget lang din yung pera natin diba, mga kasari? So, ganun yun. Ang nangyari, binili ko yung 1 tray, tapos yun, 9 pesos pa rin yung benta ko kahit nagtubo na siya ng 5 pesos sa 1 tray. At saka, yung sana ngayon, 2 sana yung magiging update ko ngayon sa natin, pagpapresyo. Kasi nga may isang delivery pa ako ngayon sana. Kaso lang, hindi lang dumating yung isa kong order. Order ako online ng 1 sakong bigas na kukupandan. At saka, dinagdagan ko pa ng ibang groceries para lang umabot siya ng 1.5. Kasi nga yung free delivery kasi nila, free delivery of charge, sa halagang 1.5 yung dapat na mabili mo sa kanila.
Ayun, nagdagdag ako doon ng asukal, nagdagdag ako ng mga fudgy bar, ng mga candies, para lang umabot siya ng 1.5. Pero, ang sabi ko doon sa, sa inorderan ko, na kung hindi pa available yung bigas na inorder ko, wag mo na lang i-deliver yung inorder ko sa kanila. Kasi nga, sayang din naman yung charge. Eh, sabi nila, sige po ma'am, update ko na lang po kayo kung meron na po, at saka kung hindi siya abot ng 1.5 ma'am, dagdagan nyo na lang po. O sabi ko naman, sige, dadagdagan ko, sabihan mo lang ako, wala namang problema sa akin. Kasi nga, syempre yung 20 pesos na delivery charge nun, sayang na din yun, diba? Pambili mo na rin yun ng isang 1/4 na asukal, diba? Kaya, tipid-tipid din mga kasari. Kasi nga, ang layo pa naman dito sa amin ng bilihan ng mga groceries. Magkano yung mo, balikan mo mga kasari, 180 balikan mo pag mag-grocery ka. Kaya nga yung ibang mga paninda dito sa amin, kadalasan medyo mataas yung tinutubo kasi nga ang mahal din naman ng pamasahe. Hindi tulad ng iba na mga nagtitinda, mga tendera na yung groceryhan, nandun lang malapit sa kanya, halos lakarin mo lang, pwede na. So, kung ganun man, edi, tutubo ka lang talaga ng magkano lang. Pero yung katulad sa amin, na sobrang layo, halos 200 yung pamasahe, balikan mo. So, kailangan mo talagang magtubo. Kasi nga, kung hindi mo tubuan ng medyo mas mataas-taas kaysa sa iba, paano na? Wala ka nang tutubuin. O, ano pa yung i-rolling mo sa paninda mo? Kaya, ganun po mga kasari. Kaya, kada araw po, nagmamahal na talaga yung mga paninda. I-check natin kung ano yung mga tumataas. Bihira lang yung may mga bumababa na paninda. Halos talaga ngayon, nagmahal na. 'Di ba mga kasari? Kaya, lahat na nagmamahal ngayon, siya na lang yung hindi nagmamahal sa'yo. Char lang. So, yun lamang po. Dito lang nagtatapos yung video natin. Sana po ay nagustuhan nyo po ito. Sana po huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Salamat mga kasari. Bye!